Ano pong pagkakaiba kapag ang presidente ay hindi nag-drug test at nasa impluwensya ng cocaine at yun nga po, no, doon sa driver na nasa impluwensya rin ng shabu na nagdanas o nagdulot ng 10 pagkamatayan at napakadaming sugatan. No? So, malinaw po na ang panawagan ni Vince Dizon hindi lang dapat sa mga drivers ng PUB. Ang panawagan po dapat ni Secretary Vince Dizon sa lahat ng opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo na sa presidente ng Pilipinas. Ano ba naman ang mawawala kung siya'y magpapa-hair follicle test? Sige, isipin nga natin. Kung siya'y napipikon doon sa sinasabi kong posibleng bangag siya, ang tanging pamamaraan naman para itigil na yan, yung kontrobersiya na yan, ay siya'y magpa-drug test. Bakit ayaw pa niya? Kaya tuloy, iniisip natin dahil sa evidence, no, meron tayong mga presumptions. Kapag ayaw at wala naman dahilan kung bakit ayaw, siguro gumagamit. Di ba yung driver ng bus? Ang dahilan din kaya daw hindi siya kumuha ng drug test, ayaw lang niya dahil may karapatan daw siya laban dyan sa drug testing na yan. Alam niyo po, mali yan. Kasi yung right against self-incrimination, yan ay pagbibigay ng impormasyon. Pero yung pagkuha ng dugo para malaman kung ikaw ay nasa impluwensya na pinagbabawal na droga, hindi po yan sakop ng right against self-incrimination kasi hindi naman yan pag-amin, hindi yan deklarasyon. Yan ay physical evidence ng pagkakalulong sa pinagbabawal na droga. Sa akin po, malinaw po ang leksyon nitong dalawang insidenteng ito, yung pag-araro ng bus at saka pag-araro ng SUV at saka yung pag-aksidente sa SCTEX. Hindi lang po mga tsuper ang dapat na mag-drug test. Isama na po ang presidente, ang mga senador, ang mga congressman, ang mga mayor, ang mga governors dahil mas malaki pong responsable ng mga public officials at kapag sila ay nalululong sa pinagbabawal na droga, mas malaking danyos ang pupwede nilang gawin sa ating lipunan. Gaya ng pagkagutom, gaya ng pagkamatay sa gera na wala tayong kinalaman, gaya dun sa walang solusyon sa patuloy na pataas na presyo ng bilihin, gaya nung pagkawala ng peace and order na dahilan kung bakit isa na tayo sa pinakadelikadong lugar sa buong daigdig, pinakapangit na airport, pinakamasamang ekonomiya. Yan po ang resulta ng pinagbabawal na droga kapag ang namumuno, lalong-lalo na pinakamataas sa namumuno, ay nasa impluwensya ng